Yo guys, check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong ano ba ngayon? Miyerkules mga lods at matindi ang news natin ngayon. Alam nyo naman, mamayang gabi meron na tayong CPI mga idol, no? So at ngayon, mga oras na ito, mga lods, medyo nagda-drop yung market natin at tumama na nga siya doon sa ating 50%. Mga lodi, kaya naghanda na ako dito ng pan-trade natin. Maya-maya, titignan natin kung ano mangyayari mga idol, kung bababa pa ba siya. No, kasi siyempre, oras ng CPI mamayang gabi mga lods. At dyan natin nilagay yung kulay blue na yan dahil ayan ang 50% nito mga lods. No? So titignan natin mga idol kung babasagin niya to at magdadrop pa siya mga lods, which is kung magdadrop pa to, nako sobrang ganda nun para sa atin mga lodi. Ito pa nga isa nating guhit under $1 hinihintay natin yan mga lods, no? So grabe to, marami tayong news ngayon at pag narinig niyo yung mga news natin, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwede mangyari sa mga susunod na araw mga lods, kung magbabagsak ba siya, kung magpa-pump ba siya mga idol. So pwede nating abangan para makaposition tayo o makapagbodega tayo, depende sa trip nyo mga idol, no? So ayan, pero bago ang lahat, syempre alam nyo na mga lodi, sana i-like nyo yung ating video, no? Ngayon pa lang, libre naman po ang like, libre din po ang subscribe mga idol, at click nyo yung notification bell kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news update, crypto, global news, trending news mga idol. So ayun, grabe ang intro natin. So ito na, mag-news na muna tayo mga load. So ngayon nakita natin na medyo nag-green ng konti, no? Pero mga 0.0 lang yan. Pero sa ating one day, makikita natin na meron ding mga red at meron din ng mga ilan-ilan na kulay green. No? So ngayon naabangan natin dahil ito na nga, no? 8:30 PM mamayang gabi, magkakaroon tayo ng core CPI. So titignan natin kung ano yung magiging result niyan kasi sa June 18 o 19 ba yun? June 18, baka makaapekto yan sa decision ng Fed, no, kung magre-rate hike ba o magre-rate cut o magpo-pause mga idol. No, so titignan natin yan kasi syempre pag nag-rate hike, nako, mas delikado. Pero pag nag-rate cut, mas solid. Pero pag nag-post, yun lang, balance lang yun. So titignan natin yun, okay? So abang-abang to, lalo na mamaya. Sa tingin ko, mamaya tayo makakapag-position nito. At titignan natin dahil malamang, hindi ko alam, hindi ako sure kung magla-live si Boss Robo. Sabay na lang tayo. If ever, 8:30 naman to. So kung mag-trade si Boss Robo ng 8:30, baka masama natin sa video natin, titignan natin, okay? So ayan, grabe. Nakaka-excite ang mga mangyayari ngayon, mga loads, no? Kaya nga sabi dito, o yan kasi syempre may mga magti-trade. Sabi dito, I think most people need to accept that the indicators that worked for 50 years plus, no, might not work in a market this no? Kasi nga, mga idol, medyo yung mga malulupit na technical nagte-technical analysis sa atin, 'di ba? Mukhang medyo pati sila nahihirapan at naguguluhan, no? Kasi syempre, karamihan sa kanila bumabase sa mga history, no? History ng ganito, ng ganyan. Ngayon kasi parang bago mga idol So, yung mga technique dati, no, na gumagana 50 years ago o 50 years nang gumagana, mukhang hindi gumagana sa mga panahon na to, mga idol. Kaya sabi dito ni Vincent, do not try to look at the market to figure out why something moves, sabi niya rito, no? It's all manipulation until laws are effective, no? Syempre yung batas na yan, no? Inihintay natin. All the other stuff, yung prices, yung charts, yung dates, etc., it's just bull s, mga loads, no? I hope because I started this, all of that nonsense has been thrown out the window. So itong mga daw to, mga lodi, yung prices, charts, date, etc. Mukhang kapag nakakarinig kayo na daw ng mga ganito, hayaan nyo na lang kasi magiging okay lang ang lahat o pwedeng maging ano na lahat, yung magkakaroon lang ng sense lahat kapag nagkaroon na tayo o naipasa na yung batas natin, no? Yung law, yung Clarity Act, mga idol, ayan yung hinihintay dyan. Kaya ngayon, ito isa pa to mga lods Merong ginawa yung Gemini ba o Cloud, mga dito. Anthropic that, to release AI that hacked Bitcoin
tomorrow daw mga lord, magre-release yung Anthropic ng isang AI na kaya daw i-hack yung Bitcoin. 6 weeks ago, yung Cloud nga, no? Cloud Mythos crack a 15-bit private key that potentially gives access to 6.9 million BTC worth over 430 billion dollars, no? This is not looking good for Bitcoin and crypto. Pero mga idol, tandaan nyo yung Bitcoin mga lodi, 200 plus bit yun. 246 ata o basta mga ganun. Nasa 200 plus yung bit ng Bitcoin. So hindi niya yun makakrack sa tingin ko lang. Sa tingin ko lang mga lods, no? Sabi nga dito, ito nga yan, no? Anthropic just released new cloud Fable 5. This is a Mythos class AI model accessible for everyone. Kung hindi niya man mabibreak o ma-hack yung Bitcoin mga lodi, pero may magagawa siyang medyo bad. Anong ibig sabihin nun? That means scammer, exploiter, and hackers just got stronger mga idol. Dahil yung ginawa ngayon ng Anthropic na yan o yung nirelease nila yan, magpapalakas sa mga scammer, sa mga exploiter at sa mga hacker. Mga idol, magagamit nila yan sa kasamaan. Parang ganun, 'di ba? DeFi is the easiest target, no? Yung decentralized finance. The next 24 hours will be brutal for crypto. Wallet drains, liquidity drains, protocol exploits. Ayun na yung inaasahan nila mga lods dahil kapag ni-release to within 24 hours. Assume nating is safe na. Kumbaga ngayon, wag na kayo mag-isip na safe lahat, no? Kasi baka dumating talaga yung panahon o kasi nga kailan ba to i-release? Tomorrow. So siguro nakaabang na dito yung mga hacker, yung mga exploiter, di ba? Tsaka mga scammer. Uy, tangina, may weapon na naman tayo, nadagdagan na naman yung weapon natin. Di ba? So mag-ingat kayo, no? Ayan sinasabi natin. Kaya ako yung aking sabi ko nga yung aking syempre meron tayo dito sa Bitget. Ayun yung inaalala natin. No, pero sa tingin ko, ang pinaka-safe ngayon is nasa cold wallet. Lahat ng asset nyo, lahat ng pinagtatago-tago nyo, for me, nasa cold wallet. At yung cold wallet ko, hindi ko basta-basta kinukunik yun sa internet, mga idol. No? Nakatabi lang yun, nakabaon sa lupa sa ilalim ng puno ng saging. So, ayun, bahala sila. Umahak pa nila yun. Di ba? So, mag-ingat na lang kayo mga idol, mga lods. No? Kung gusto nyo bumili ng mga cold wallet, meron dyan link sa baba ng description natin sa video. No, meron tayong crypto bilis dyan mga lods. Sabi ko nga, pumunta pa ako sa office nila para makuha yung link na yan. Mga lods, at safe na safe yan. Nagdi-deliver sila nationwide. Kayo nang bahala kung gusto nyo. Pero kung wala kayong budget, sa tingin ko lang ang pinaka mas safe din kaysa sa crypto exchange, yung MetaMask. No, yan, MetaMask, yung mga hot wallet naman ang tawag diyan, hot wallet, no? MetaMask, Ronin, yan, yung mga wallet diyan. Mga lods, kayo nang bahala kung anong gusto nyo, no? Nasa inyo po yan. Akin is advice lang. No, this is bad. Nako, puro bad tayo The Bank of Japan is expected to hike rates again on June 16. So ito yung binalita natin kagabi. So kinonfirm lang ngayon na June 16. No, ang rate hike na ini-expect sa Japan o yung Bank of Japan. And every time the BOJ has hiked in the past, Bitcoin has dumped. At totoo yan mga idol, naranasan ko yan mga lodi. Ilang beses na. No, at lagi nating binabalita yan. Nung March 24, binalita natin yan. No, 18, drop 18%. Nung July 24, drop 30%. Nung nag-hike at makulit niyan mga idol, nung nag-hike yung Bank of Japan nun, hindi isang buong number yun. Kumbaga, nag-hike lang sila ng 0.25 o kaya 0.50. Kaya lang sa June 16, ang rate hike nila mga lodi, isang buong number, 1%. So sa tingin nyo, gaano kababa yung mangyayari dito? Nung January 25, nag-drop ng 31%. Nung December 25, nag-drop ng 32%. No? Some of those drops hit right away. Others took 2 to 4 weeks to play out. No? Kumbaga, hindi agad dumepekto. No? Delayed. Kumbaga, will the pattern repeat or is this time different, mga lods? Pwede bang hindi siya mag-drop ngayon? O pwede bang mabilis ang bagsak? Hindi natin alam. Nako, alam nyo mga idol medyo nagkakaroon ako ng hint mga lods. Ito sa akin lang to
'Di ba magkakaroon tayo ng yung SpaceX mga lodi, isa-isa pa 'yan, yung SpaceX na 'yan, tas yung Clarity Act na 'yan. Parehas 'yan, mga idol. Lahat ini-expect na paglabas sa June 12 ba 'yon, o June 30 ng SpaceX, talagang magpa-pump 'yun kasi maraming bibili, 'di ba? At alam niyo naman mga lodi, sa mundo ng crypto, actually hindi naman crypto 'yon, pero sa mundo ng mga ganito, kapag inaasahan mo hindi 'yun nangyayari. Mga idol, hindi yun yung nangyayari 'pag inasahan mo. Kunyari, ako ini-expect ko lang 'to sabihin natin sa Clarity Act. Once na mapasa yung Clarity Act mga idol, alam ko 'no, na mag-uumpisa ng pump yun mga lodi. Pero bago mag-pump yun, marami munang ili-liquidate yun. Buy the rumor, sell the news ang mangyayari dun mga idol 'no. Kunyari, etong part na 'to 'no, biglang pinasa yung Clarity Act na pirmahan na, boom! Maraming natuwa, nagdiwang 'no, maraming bullish, maraming maglulong. Siyempre maraming aasa na, "Uy, oh my goodness, napasa na, yehey!" Gano'n 'yan mga lods 'no. Siyempre kaya lang hindi nila alam, hindi naman agad iepekto 'yun mga lodi. So ang gagawin ni market dahil marami naglong, bababain muna 'yan. Bang! Ubos kayo lahat tapos saka siya aangat. Saka na epekto. So eto ano ko lang 'yun, gano'n din sa SpaceX ngayon, saka sa IPO, hindi ko alam mga idol. Pero iniisip ko lang 'no, clip this video. Baka gano'n yung mangyari mga idol 'no? Oh, at eto isang real facts 'no, tungkol sa Trump family na talaga namang totoo 'to. Trump build his crypto empire on retail losses. The Trump family has made 2.3 billion in profit from crypto since mid-2024, while other people have lost 2.3 billion dollars. Projects launched by Trump and his family completely destroyed retail investors, no? Trump, ito yung coins, no? This is the coins, no, ng mga ginawa ng Trump family. Yung Trump coin, 97.6 drop, wiping out 17.5 billion dollars mga lodi. Capital B yan, billion dollars pa yan. Mga lods, alam nyo ba na 18 billion ata is nasa 1 trillion pesos na yun? World Liberty Fi, negative 80%, wiping out 12.3 billion dollars. Yung ABTC, yung American Bitcoin, no, wiping out 11 billion, at yung Melania, yung coins ni First Lady. First Lady ba si Melania o hindi? Basta yan, yung coins niya, yung Melania coins, 94.4%, hindi pa nag 100%, no? Wiping out 10.6 billion dollars. Ito yung mga ginawa ni Trump o ng Trump family. That is over 51.4 billion erased across just 4 Trump-linked crypto projects. Kung etong mga project na yan. Diba? Meanwhile, the Trump family has made huge money, which came from selling tokens and getting large insiders stakes, no? Kumbaga, lahat sila dinadump nila yung mga, kumbaga dinadampan nila yung mga investor nila, at syempre may mga insider din sila. The Trump family made over 1.4 billion from World Liberty Pi token sales alone. Meanwhile, World Liberty Pi investors are down around $674 million. The same thing happened with the Trump meme coin. Retail investor poured over 1.2 billion in the token during peak hype, no? The token has now collapsed more than 97%, and this is why crypto is such a bad situation. Insiders made billions while investing nothing, no, yung insider, no? Kumbaga hindi man lang sila nag-iinvest pero nananalo sila, no, dahil sila yung mga insider. While retail lost its last single penny. Ganun kalupit si Daddy Trump. Alam nyo, sa tingin ko, once na maalis sa pwesto si Trump, mapalitan siya, sa tingin ko parang si Digong to, makukulong to. Pero dahil dito sa mga ginawa nila, no? Makakasuhan man lang, no, dahil dito sa mga ginawa nilang sa crypto industry. Sa tingin ko lang, pero ang gusto ko lang naman magawa niya, mga idol, makapasa siya ng batas na magiging pabor sa crypto at hindi na mababago kahit kailan. No, once na mapasa yung Clarity Act mga idol, kahit mawala na si Trump sa posisyon, kahit makulong siya, pakialam diyan.
Mali lang inaano natin kasi once na mapasa yung batas na yun, ayun na yun eh. Mga lods, hindi na mababago ng kahit sino yun, no? At sang-ayon naman ako at dahil nga kinita niyo yan sa mga retailers, mga idol, eh dapat na managot kayo lalo na kung may mga insider kayo. Ganun yun, mga idol, no? Yun yung sa akin, no? At ito mga lodi, no, yung the European Union announces full control over crypto assets. So, bakit nila ginawa to, mga idol? Dahil sa Russia. No, dahil yung Russia kahit na mayroong sanction, nakagawa sila ng paraan dahil sa crypto, 'di ba? Matagal nang may mga sanctions o parusa ang EU at iba pang bansa sa Russia para hindi sila makabili ng mga armas, teknolohiya at iba pang bagay na ginagamit sa digmaan. Pero nahaharap pa rin ng Russia, nakakahanap pa rin ng ang Russia ng paraan na gumamit ng crypto tulad ng Bitcoin o iba pang digital asset para iwasan ang mga parusang ito, 'di ba? Kumbaga, nagkakaroon sila ng way through crypto. Ginagamit nila ang crypto exchange o platform sa ibang bansa, yung third world countries, para maglipat ng pera ng hindi nahuhuli. Kaya sa bagong package na ito na ginawa ng EU, mga Lodi, maglalagay ng buong ban sa crypto asset services mula sa mga particular na bansa o platform na tumutulong sa Russia na iwasan ang sanction. Basag ang Russia ngayon, mga Lods. No? Hindi ito blanket ban sa lahat ng crypto sa buong EU para sa lahat ng tao. Ito ay targeted na nakatuon sa Russia at sa mga tumutulong sa kanila. So specific lang to. Sinasabi ni von der Leyen, for the first time, we will introduce the possibility of a full third country ban for crypto asset services to make sure Russia can't avoid sanctions. No, ito ay para maging deterrent o panglaban sa mga bansang nag-host ng mga platform na ginagamit ng Russia, no. So ito yung ginawa nilang sagot sa diskarte ng Russia, no. Ayan, makulit kayo, ginagamit nyo pa rin yung crypto para mawalan, parang wala lang kayong sanction So ito na, binana nila o control na nila yung crypto asset, mga lodi, no. Full control. Ayan, no, full control. So pero specific lang 'yan sa mga tumutulong sa Russia. So ayun 'yun And then nako, si CC medyo bullish pa rin, no. Nag-stay bullish pa rin siya sa crypto although medyo bagsak yung market. CC tells market Bitcoin won't be dead for long. No, si CZ is telling everyone to relax. BTC trading near $61,000, roughly half its October peak. The Binance founder posted that Bitcoin won't be dead for too long. So, bullish siya. In-expect niya na makaka-rebound agad si Bitcoin. His message to the panicking, don't panic, sabi niya. It's organic. Hindi. Don't panic. In large friendly letters, a likely nod to the Hitchhiker's Guide. The mood he's pushing against is real though, with sentiment near its lowest point of the year, mga lord. Siguro alam ni Zizi na, relax lang kayo, nasa bottom na tayo. Parang ganun yung sabihin. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Zizi? No, pero stay bullish pa rin si Zizi, okay? At eto naman, now which is good news to. CNBC reported that Walmart will now accept Bitcoin, Ethereum, and other crypto payments in store for its 1 billion monthly customers. So tatanggap na daw yung Walmart, no? Alam ko yung Amazon din ng crypto to accept para pambayad, no? Yung Bitcoin, Ethereum. Pero sabi ko nga, mga idol, bakit mo ipambabayad yung Bitcoin? Bakit mo ipambabayad yung token mismo na Ethereum, yung code, yung key? Di ba? Pwede ka naman mag-convert sa stablecoin. Stablecoin na lang, tama, di ba? Sabi nga ni Vincent, do not pay with a digital asset, only pay with a stablecoin. They are trying to build their bugs, di ba? So, stablecoin lang pambayad mo, huwag ka na magbayad ng mga ganun-ganun. Sabi dito, lipad tayo ng Japan. Japan's SBI Shinsei Banks open a 115 billion market to XRP by letting customers convert deposit interest into crypto. So na-news na natin to kagabi. No? Ito ba 'yon? Tama, ito ata yung na-news natin kagabi. So wag na 'yan. Dito na tayo sa ating Clarity Act, mga idol. At medyo may pumapalag pa rin, mga lods, no? At nilalabanan pa rin nila yung Clarity Act. The banking cartel is trying to kill
the Clarity Act, not because it is bad, because they are scared of it. They know crypto is the neutral, hindi. They know crypto is the natural natural successors to their entire industry. If you are in crypto, you are early in the industry of the future. Kasi nga mga idol, ito pa rin eh. Kumbaga ngayon, alam natin na nilalabanan ng bangko yung crypto dahil alam nila na ayun yung magiging future. 'Di ba? So sila mismo alam nila na crypto ang magiging future. So kung nasa crypto ka na ngayon, napakaaga mo, 'di ba? Kasi sa future sila yung crypto talaga yung magiging perks eh. Alam mismo ng bangko 'yon. So 'di ba? Hindi pa tayo late, napakaaga pa natin. Eto na, speaking of Clarity Act mga idol, the most fragmented industry in the finance just united behind the single bill. Imagine mga Lodi, mga sinasabi natin na news ng mga nakaraan. 64, something 200 na gustong nagpa-file para sumuporta sa pagpasa. Ngayon, over 200 crypto companies sign one letter to the Senate today demanding a floor vote on the Clarity Act. 200 crypto companies. Coinbase and Binance, Ripple and A16Z exchanges, DeFi protocols, custodians, BCs, companies that complete with and sue each other on the same page. Yung mga nag-aaway-away ng mga nakaraan, ngayon magkakakampi na para i-push yung Clarity Act. That almost never happens when an industry this divided speaks with one voice. It's because the window is closing. The Senate has weeks before recess. The industry knows it. This letter is the sound of a clock running out, mga lord. So talagang pinupush na nila yan. Mga idol, anong magagawa ng bangko, mga lodi? At mukhang maganda-gandang laban to, mga idol. No? So, saan kayo dyan, mga lods? No, syempre, dun tayo sa Clarity Act. Pero, hanggat di pa nangyayari, chill lang tayo, mga idol. Kasi habang nangyayari mga ganito, XRP, tuloy-tuloy pa rin ang partnership, mga idol. More than 2 billion people worldwide lack access to safe water at home. Addressing the global water crisis requires collective action. We're proud to join Water. Ayan ito, ang bagong partner ng Ripple. In support of Get Blue, a campaign helping expand access to safe water for communities around the world. Find out how water is using RLUSD to make a greater impact where it's needed the most. No, sino si Matt Damon? Si Matt Damon nga oh. So ayan mga lods, alam niyo na, sobrang tindi habang nag-aaway-away lahat, no? At ito naman mga Lodi, isang malupit na news, last news natin sa XRP o sa news natin. Breaking news, Ripple manager just dropped a huge warning on XRP. Si Luke Judge, a manager at Ripple, says tokenized asset on XRP will 100x, 100 times, and $500 billion is expected to tokenize on the XRP ledger. Are you ready? Are you ready? Let's get it on. Grabe, mga idol, no? So, grabe to. Mga lods, no? So, matindi ang mga news natin na nangyari ngayong araw na to, mga idol. Overall, mga lods, wala tayong gagawin ngayon kundi maghintay, tumiming. Importante yung tumiming, no? Kailangan natin tumiming tulad ng ginagawa ng mga sundalo rito sa China. Tingnan nyo. Ang lapit ng training ng China ngayon, mga idol. Umiilag sila sa drone. Nakita nyo yun? May mga dumadaan na drone, ilagan nila. Hop, 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 hop. Ayun yung drone. Oh my goodness. Nag-rolling, no? China is now training its troops how to dodge drones. It's wild to think the Ukraine war has changed modern warfare throughout the world. Kasi syempre, hindi mo lang kailangan yung tactics mo sa pakikipagbarilan, tago, yuko, duck, and ganoon. So ngayon kasi may mga drones na weapon. So kasama na ngayon sa training ng mga Chinese soldier ang pag-iwas, no? Sa drone, no? Kailangan timing yan. Pag hindi ka tumiming dyan, deads ka dyan. Kaya lang sumasabog yun di ba? O tulad yan, o pak, o dito tumama bago tumalbog. Kita nyo yun mga idol. Tingnan natin, lakayan natin. Para makita nyo, hindi natin lalagyan ng sounds. So sa part na to, ayan, nakita nyo na, palapit na sa kanya. O, di ba?
So, nung papalapit sa kanya, mga idol, naisip niya mag-rolling dun sa right side niya, no? Rolling. Tapos, eto yung drone, no, nakita niya, hindi siya tumama. Bang! Tapos tumalbog, mga lods, no? So, hindi siya tinamaan, okay? Kaya lang paano kung pag tama dito, kasi malapit siya eh. Makita niyo yan? Oo. So, yung pinakamalapit na nakamit ng drone, lumapit sa kanya, sa part na yan, dito. Kita nyo, ayun yung drone, no? Ito yung mukha niya. Paano kung pagtalbog dito, dito sumabog while he's rolling, no? Bang! Tapos ang mukha ni kuya. So, gano'n ang mangyayari. So, hindi ko alam pero syempre at least may training sila sa pag-iwas ng drone. Hindi katulad ng mga napapanood natin, talagang binabaril-baril yung drone, pinapalo ng ng Armalite, tapos yung iba naman hinihintay na lang yung kamatayan nila. Maraming gano'ng video rito sa X mga idol which is nakakalungkot. Pero yung China, hindi sila basta papayag na gano'n-gano'n. Kailangan nila ilagan yung drone. So, tinraining nila kung paano ilagan ng drone. Okay? So, matindi. Lupit na news natin ngayong umaga. Tanghali na pala. So, ayan. Mamayang gabi mga lods, mag-news ulit tayo. So, sana na-enjoy nyo ang ating video. At syempre, kung gusto nyo naman ganitong content, news, update mga lods, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Napakalibre lang yan. Libreng-libre lang. I-click nyo yung notification bell. At syempre, kung umabot na kayo rito, paki-like na rin ang ating video. Napakalaking bagay niyan sa ating channel. So, ayun. Kita-kits mga idol. Check nyo yung mga link sa baba ng description natin mga lodi. Alam nyo na yan. Love ko kayo lahat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up?